Karma, ang buhay ni Eddie Salvatore, Episode 8. Hoy, sino ka? Nagulat si Eddie. Napatingin siya sa isang medyo maedad ng babae. Ito siguro ang sinasabi ng gwardya na akala ay nanay niya. Ate, si nanay ko po. Tanong ng binatilyo. Nanay? Sinong nanay? Nagtataka ang tanong ng babae. Si Nanay Vanessa po, yung nakatira dito. Itinuro ni Eddie ang maliit na silid. Napanganga ang babae at naging malikot ang mga mata nito. Wala nang tao dyan. 2 buwan nang patay ang babae dyan. Namatay sa tuberculosis. Nayanig si Eddie sa narinig. Hindi patay ang nanay ko. Hindi niya magawang umiyak. Galit at suklam ang namuo sa kanyang isip at puso. Natakot ang babae at biglang nilapitan si Eddie. Hoy, tika. Huwag mong sasabihin sa iba na sinabi ko sa'yo. Malalagot ako. Pabulong nitong wika. Pakiramdam ni Eddie ay sasabog ang dibdib niya sa kinikimkim na galit. Sa mag-inang Salvatore. Nasaan na po siya nakalibing? Hindi ko alam. Pagkawika ay rumehistro ang takot sa mukha ng katulong. Panginoon ko, bakit ko ba nasabi yun? Patakbong tumalilis si Eddie. Malapit nang sumabog ang galit niya. Bago pa siya magsisigaw sa galit, ay kailangan na niyang makalabas ng mansyon. Hoy! Nagkita ba kayo ng nanay mo? Pahabol na tanong ng gwardya na nilagpasan ni Eddie. Tumatakbo si Eddie sa gitna ng maputik at mahabang pilapil. Kasabay ng kanyang hingal ang malakas na palahaw. Malayo pa ay sumisigaw na siya at tinatawag si Pasiano. Lumabas si Pasiano mula sa kanilang dampa. Paika-ika na ito dahil sa iniindang sumasakit na balakang. Eddie, saan ka ba galing? Ibinagsak ni Eddie ang dalang bayong at humahagulhol na nagwika. Tay Pasing ang nanay ko. Anong nangyari kay Vanessa? Kinakabahang tanong ni Pasiano. Patay na po siya. Kasabay ng malakas na palahaw ay naglupasay sa lupa ang binatilyo. Humahagulgol na niyakap na lamang ni Pasiano si Eddie. Bigo uli siya sa pangako sa kanyang kaibigan. Hindi niya nailigtas si Vanessa sa hirap na kinasadlakan nito. Malupit sila, Tay Pasing. Malupit sila. Halos na mamaos na si Eddie sa kakaiyak. Naninikip din ang dibdib ni Pasiano sa pinagsamang galit sa mga Salvatore at awa sa binatilyo. Nang mahimasmasan si Eddie, ay iniwan ito ni Pasiano. Sinadya niya ang mansyon para kausapin si Doña Consuelo. Mga Ginoo, may isasanggunin lang ako kay Doña Consuelo. Wika ni Pasiano sa 2 gwardya. Napansin niya na mga baguhan at mga bata pa ang mga gwardya. Hindi pwedeng kausapin si Doña, sabi ni Senyorito Gerardo. Matigas na pagtanggi ng isang gwardya. Importante ang sadya ko, mga Ginoo. Si Senyorito Gerardo na lang ang kakausapin ko. Wika ni Pasiano. Nanggigigil siya sa 2 sipsip na gwardya. Wala siya, umalis. Wika ng isang gwardya. Kahit si Vanessa na lang, wika ni Pasiano. Malalaman niya ngayon kung may alam ang mga gwardya. Sinong Vanessa? Walang Vanessa dyan. Madiing wika ng isang gwardya. Vanessa ang pangalan ng katulong nila, sagot ni Pasiano. Marley ang pangalan ng katulong dyan. Walang Vanessa. Sino ka ba? Nagdududang tanong ng isang gwardya. Ako si Pasiano, ang katiwala nila sa palaisdaan. Sagot niya.
napansin niya na nagkatinginan ang dalawang gwardya. "Hindi ka namin pwedeng pahintulutan, kaya wag mo nang ipilit," wika ng pangalawang gwardya kasabay ng pagtulak palayo kay Pasiano. Maluha-luha sa ngit-ngit si Pasiano habang naglalakad pa uwi. Napakalupit ng mga Salvatore para danasin ni Vanessa ang ganoong kapalaran. Isang inosenteng tao na pinagsamantalahan ang kahinaan. Ilang buwan pa ang lumipas ay tuluyan ng hindi nakapagsalita si Doña Consuelo. Nasa huling yugto na ang sakit niyang kanser sa lalamunan. Dumating ang sasakyan ni Santiago kasama ang asawa nito. Napaismid si Gerardo nang makita ang kapatid. "Oh, ayan mama, dumating ang magaling mong anak. Bakit pala mukhang nag-alsabalutan kayo?" Nagpanting naman ang tainga ni Santiago sa pasaring ng kapatid. "Ado, huwag mong paiinitan ang ulo ko. Kararating lang namin, ganyan ang salubong mo." Si Consuelo na hindi na makapagsalita ay pilit na itinaas ang isang kamay para sawayin ang nagbabangayang mga anak. "Sabihin mo ngayon kay mama na ipinalugi mo lang ang 1,000,000 binigay sa iyong puhunan. Sabihin mo!" Matapang na wika ni Gerardo. "Sinabi nang tumigil ka!" Inambahan ng kamao ni Santiago ang kapatid. Humarang naman ang asawa ni Santiago. "Santi, honey, nakakahiya kay mama." Maarting wika nito. Nakaismid na tumalikod si Gerardo. Kung hindi niya gusto na makita si Santiago, ay higit na ayaw niya makita ang asawa nito na dating hostess sa isang nightclub. "Hi mama!" Nakangiting bumati at humalik kay Consuelo ang kanyang manugang. Nakasuot ito ng miniskirt at halos lumuwa na ang malusog na dibdib nito sa sobrang baba ng suot na blusa. Humalik din si Santiago sa noo ng ina at ipinakilala ang kasamang babae. "Mama, si Viviana nga pala, asawa ko." Ang isang Doña Consuelo na mapanghusga sa kapwa ay tinitigan ng mapanuring mga mata ang manugang na una pa lamang niyang makita, ngunit wala na siyang boses para ilabas ang kanyang kritisismo. Sa pag-uwi ni Santiago, ay kinuha niya mula kay Gerardo ang pag-aasikaso at pamamahala ng hasyenda at Casa Salvatore. Ang inaayawan niyang trabaho ay sapilitan niyang pinamahalaan. Wala nang laman ang kanilang kahadiyero at wala na rin halos ang mga tauhan ng hasyenda. "Pasiano, si Eduardo ay sa mansyon na uli siya titira mula ngayon," wika ni Santiago sa katabing katiwala. Nakapamaywang si Santiago. May suot itong malaking sombrero at sunglasses habang nakatingin kay Eddie na kasalukuyang nasa gitna ng palaisdaan. Nakikita rin ni Eddie sa sulok ng kanyang mga mata si Santiago. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Darating ang panahon, matitikman ng pamilya na Consuelo ang kanyang ganti. Nakita niyang kumaway sa kanya si Pasiano at lumapit siya sa mga ito. "Eduardo, sa Casa Salvatore ka natitira mula bukas, pero dito ka pa rin magtatrabaho sa palaisdaan," matigas na wika ni Santiago. Tumango lamang si Eddie at pagkatapos ay tumalikod na at bumalik siya sa trabaho. Pagkatapos maghapunan ay naghanda na ng kanyang damit si Eddie. Isang bayong lang ng damit ang kanyang dadalhin. Mabigat ang kanyang kalooban na iwanan si Pasiano na matanda na at mahina na rin, pero mayroon siyang misyon at magagawa niya ito kapag nasa loob siya ng Casa Salvatore. "Eddie, kakausapin ko na lang si Senyorito Santiago na dito ka na lang sa akin manuluyan. Mag-iisip ako ng dahilan para pumayag." Nag-aalalang wika ni Pasiano. Alam niya na mawawala ng pag-asang makapag-aral sa high school si Eddie
kapag sa mansyon ito tumira. Tay Pasing, mas madaling talunin ang mga kalaban kapag nasa loob ng kuta ng mga ito. Pabulong pero marahas na wika ni Eddie. Natigilan si Pasiano sa narinig. Dumating na ang kinakatakutan niya. Ang mabuhay sa puot si Eddie. Eddie anak, huwag kang mag-iisip ng hindi maganda sa kapwa. Hayaan niyo na po ako, Tay Pasing. Malaki na ako. Ayokong madamay ka. Sagot ng binatilyo. Patuloy ito sa pagtupi ng dadalhing damit. Eddie, bata ka pa. May kinabukasan kang maganda. Maniwala ka lang. Nais pag-aani ni Pasiano ang lumulukob na puot sa binatilyo. Natatakot siya na tuluyan na itong lamunin ng galit. 30 na po ako, kaya ko nang ipaglaban ng sarili ko. Wika ng binatilyo. Binata na nga kung tingnan si Eddie dahil matangkad ito at batak ang katawan sa mabibigat na trabaho sa palaisdaan. Eddie, hindi mo ba dadalhin ang mga ito? Ang tinutukoy ni Pasiano ay ang nakasabit sa dingding na litrato ni Vanessa at sanggol na si Eddie at ang mga medalya at diploma ng binatilyo. Dito na lang po yan, Tay Pasing. Kaunting damit lang ang dadalhin ko doon. Nasa alaala ko po at puso si nanay. Siya po ang dahilan kung bakit ko gagawin ito. Hinalikan ng binatilyo ang litrato ng ina. Pigil ang emosyon ni Pasiano. Iba ang nakikita niya sa mga mata ni Eddie. Galit at paghihiganti. Pagdating ni Eddie sa mansyon, ay agad siyang pinapasok ng gwardya. Inaasahan talaga ang pagdating niya ng pamilyang Salvatore. Hindi siya dumaan sa likuran na itinalagang daanan para sa mga katulong at tauhan. Dumiretso siya sa terasa at sa salas. Tuloy-tuloy siya hanggang sa may hapagkainan. Mahaba ang mesa, pang 100 at may mga kumakain at nag-uusap sa hapag. Ang Donya, si Gerardo, si Santiago at isang babae. Ano ang magiging buhay ni Eddie sa loob ng Casa Salvatore? Abangan sa susunod na kabanata.